Doc, para sa kaalaman ng mga ina na nanonood sa atin ngayon, ano po itong SID? Ang SIDS po ay Sudden Infant Death Syndrome. SIDS, yeah. So ito po ay hindi inaasahang pagkamatay ng isang malusog na sanggol na wala pang isang taong gulang. So ito ay kadalasan hindi rin malinaw yung mga dahilan kung bakit ito nangyayari. Pero may at least may mga insidente po, Doc, na pwede na nating masabi na yun ang nagiging cause po ng pagkamatay ng babies. Meron po ba kayong pwedeng i-cite na mga insidente na naging dahilan po ng pagkamatay ng mga baby? So usually ang nailalagay sa category ng SIDS, yung mga namamatay ng parang yung nasuspect na heat stroke, ililabel na po siya as SIDS. I have personal experience po na may mga babies na napag-iwanan ng unan, parang nadaganan lang ng unan or naiwan ng nakadapa. Meron din po akong alam na nadaganan po ng family member. Inilalagay na rin po namin sa category ng SIDS po yung cause of death. So ang heat stroke pala is one of the probable causes of SIDS. Hindi naman po. More of, since hindi po natin mapuprove na heat stroke po talaga yung dahilan, so linalagay po siya as sudden infant death syndrome po. Yun pala yun. As the only way na malalaman talaga natin yung cause is mag-autopsy po tayo. Oo. Ano Pero na pag ang SIDS po, yung talaga kumbaga yung meaning talaga ng SIDS, yun po yung minsan nasa suffocate yung mga bata sa mga Yes, unan, po. sa mga kumot, ganun po, no? Yes po, opo. Oo. Pag nahulog po ba sa kama, may tuturing po bang SIDS yun kapag namatay yung baby? Sa pagkahulog. Hindi na po kasi ano na po yung trauma. Ayun. trauma So na talagang siya. kumbaga yung parang yung napabayaan Oo, si oo. baby, no? Na Yeah. natakpan yung hingahan niya. Kaya yun ang nagkakos ng pagkamatay. Di ba may kaibigan tayo, not sabihin yung name, no? Yun din yung nangyari kasi nga na-suffocate, no? Sa crib yung bata. Wala na ba talagang pag-asa once makita nyo yung bata? Or pwede pa namang isugod sa ospital? Or pwede bang i-resuscitate yung bata? Anong pwedeng gawin ng magulang just in case, no? Nandun pa na medyo humihinga pa yung bata? So the moment nakita yung bata na hindi po responsive, may dapat po talaga mag-start ng CPR Ayan po. or cardiopulmonary resuscitation. So kung hindi po pwede po siyang i-stimulate para huminga, pero kung wala na pong heartbeat, habang tinatakbo na po sa ospital, pwede po na po mag-start ng chest compression sa bata. Pero ano no, may way yun kasi syempre yung weight ng arms or ng palm ng hand ng parent mabigat So there's a way of doing that to a baby, 'di ba? Yes po, opo. May paano technique po ba? naman po yun. Oo. Pero kahit paano, kahit may konting chest compressions po na every 2 seconds, 1 and 2 and 3 and 4, habang tinatakbo po sa ospital, it is always advised po na lessons po ng basic CPR training, lalo na kung may mga maliliit na sanggol sa bahay. Pero in the event of an emergency na hindi na po humihinga yung bata at wala na po yung tibok ng puso, habang tinatakbo po sa ospital, pwede po mag-start ng chest compressions. Paano po? Pwede niyo pang imuestra, Doc? Kung paano, do you use your 2 fingers like that or do you actually use the palm of your hands? Paano po? Yes po. So for infants below 6 years old, Opo. yes, pwede po ang 2 fingers in between the chest, between the nipples, and then to press and to just count 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6. Ganun na lang po. Habang po siya. And then kung pwede may stable po na higaan si baby habang ito ay ginagawa. Pero kung hindi po talaga kayang-kaya po yun ng isang kamay tsaka 2 fingers po. Bubugahan po ng hangin, Doc, yung bibig. Taas bubuga ng hangin? Yung buga po ng hangin, pag natigil po kasi yung tibok ng puso, mas important po yung chest compression. Chest muna. Based Chest on ang importante, no? more recent evidence. Oo. Ano po ang basihan nito, Doc, at ilang percent ang survival rate pag ginawa po to sa mga bata o babies? So, it depends po kasi rin kung gaano po katagal na naitigil na po yung tibok ng puso. So for children na less than 5 minutes pa lang, less than 1 minute pa lang na tumitigil, maganda po yung survival rate. But anywhere longer, more than 5 minutes, medyo mahirap na po. So definitely the more
the longer po na mawalan ng oxygen ang isang bata, the higher the chances of brain damage and or death. Ito pong SIDS, Doc, nangyayari lang to sa mga pinanganak na syempre ng mga sanggol. Hindi po yung nasa loob pa lang ng sinapupunan ng mga ina? Hindi po. So pag ito po ay nangyari, pag hindi pa po napapanganak, fetal death po na po ang tawag. Common po ba ito, Doc? Itong SIDS? common na nangyayari ito? Hindi po kasi siya common, pero nakikita pa rin talaga namin Up to every now. now and then. Oo. Opo. So, paano po ang dapat gawin para maagapan po ang SIDS? So napansin kasi ng mga eksperto na may mga risk factors for SIDS. So ito usually ang magkakasama kayo ni baby sa isang kama or hindi po hinihiwalay si baby sa kama. Dapat kasi may crib si baby. Pag pinapabayaan matulog yung baby na nakadapa, o pag nape-press kasi yung face niya sa mattress, pwede. Pag yung mattress ni baby or yung kultsyon niya or may unan, pag medyo malambot, danger din kasi yun kay baby So dapat talaga firm yung mattress. Okay. Pag mainit yung panahon or sobrang lamig, pwede din po. And then, napansin din po nila na yung paninigarilyo habang buntis or paninigarilyo ng ibang family members habang si baby ay nandun. And then, napansin din po nila pag may isang member na ng family na SIDS po ang ikinamatay, may chance din, mas malaki po yung chance na magka-SIDS pa ulit po sa family. Ganun pala yun, Papo. Dami ko natutunan ngayon, Papo. So, dapat doble ang Bakit kaya ingat. ganun, Oo. Doc, na kapag may namatay sa SIDS, may chance na may iba pang members na mamatay din? Bakit ganun? So, SIDS kasi, iniisip po ng mga eksperto na most probably, nagkakaroon ng SIDS kasi hindi po mature yung reflexes ng bata. So, for example, nadaganan ng konti, mahina po yung reflexes niya masyado para ialis po yung mukha niya dun sa suffocation. Ayun. Or kung mahina po na po yung hinga niya, parang hindi po siya nagigising. So if there are other family members po na po ganyan, baka naman familial naman po siya na ganun din naman po yung iba. So pag may isang SIDS na sa family, doble ingat, triple ingat po dapat. May way ba, Doc, para malaman kung ang isang baby ay mahina ang reflexes? Mache-check po ba yan ang pediatrician para ma-advise din yung magulang? Yes naman po. Yes. So, usually we check naman the baby pag panganak, kung maganda po yung tone, maganda yung reflexes. And then dapat po maiging nagfo-follow up si mommy sa mga doktor po. Yun ang unang-unang dapat gawin. Yeah. Kausapin niya yung pediatrician kung di ba i-assess kung talagang malakas pa si baby. Baka naman sobrang hina ni baby. Yun nga, pwede nga siyang maging biktima ng SIDS. Doc, maraming salamat at marami pong natutunan ng mga viewers namin ngayon wala po sa inyo. Anything else, Doc, that you want to say as a reminder to all the parents out there? So reminding all parents po na hindi po safe na isabay po si baby sa pagtulog sa kama. Gamitin po ang crib, tapos mattress lang po yung gamit na may firm cover lang po. Huwag na po mag-unan, huwag na po magkumot. Basic lang naman siya. Basic lang po ang kailangan ni baby.